So, patuloy tayo. Oscillations and waves. Letter B, write a wave function describing the wave. Wave function describing the wave. Wave function daw. Siguro dito tayo sa baba. Yung wave function nito, of course, is galing ito, which is your y as a function of x and t. So, dual yung function ng y. Yung y kasi, yung taas ng yung wavelength. Y is your, yun na nga, wavelength. Yung pinaka, or dun sa waves, gaano kataas, yung y meaning from 0 to the maximum amplitude, yun yung y. Okay? So, hindi yung wavelength. Yung y ay from 0 to the highest amplitude, which is wavelength. So, yun yung y na graph, which is a function of your x, yung time, at saka yung position. Yung position meaning, inihiya, nakiwa, di ba nakiwa niya, may dat niya kuan. May dat niya in terms of length, kahilaba. Kahilaba it imo wave, ini din nga element kada usa. So may dito niya function. Ini. Itiya element, kumbaga higot itiya, bawat part ng higot mo is mayroon diyang mga matter, di ba? So amo ito ging graph ito nga y. Ano kunot iya kahirayo hito tikang ha anot kahirayo hito niya tikang ha 0 na part. Ito y is a function of x and t. Your x is your graph of wavelength. Yun yung x o. Yung pinakahaba nito is yung pinakamahaba nito na isa is tinatawag natin na wavelength. So just remember, x is the wavelength, y is the amplitude. Kita nyo? Tapos another dependency niya is of course time. Yun yung application ng wave. So meaning, magde-develop tayo ng equation nito. Y as xt. Y xt. So ganun lang yan. Y as a function of distance and time is equal to, parang magagamit ito sa pag-substitute. Una is, we have to know the amplitude. So, pag alam na natin yung amplitude, yung amplitude is 0.07 binigay, 0.07 meters. So, 0.07 meters. 0.07 meters. And then, cosine, actually, kahit saan yung gamitin natin, dito na lang kasi meron na tayong lambda, meron tayong t. So, a cosine 2 pi. So, a cosine 2 pi. 2 pi multiplied by 2 pi multiplied by x all over lambda. So, x. So, i-retain natin ng x kasi function siya eh. So, x all over lambda. Lambda is 0.320. Diba? Parang ganun siya. 0.320 minus t all over t. Minus t all over ng period mo, which is 0.04. Ganun lang. So, double function siya. Or, we could derive this as 0.07 meters cosine 2 pi 0.320 1 divided by 0.320 is equal to 3.125. So, 3.125 x minus 0.04 divided by 1 divided by 0.0425 yata 25t. Yun. So, ito yung function mo.
y as a function of x and t. Or meaning, nakadepende yung y sa value ng x and t na variable. Yung x is distance ng wave mo or ng material mo mula sa uh, mula sa amplitude or yung maximum ng amplitude. Yung time mo naman, of course, independent siya. Okay? Parang ganito lang yung i-derive natin sa letter B. Tapos, letter C, find the transverse displacement of a particle x 0.360. So, lalagyan na ng value. Yung x daw is equal to 0.360. Yung x, so, meter siya. Meter at a time 0.150. So, meter to siya. At a time daw, mat yung nakalagay. Topographical error, tuloy daw. Mat. 0.360 meter at a time 0.150 seconds. 0.150 seconds. So, substitute natin y, x and t. 0.07 cosine 2 pi tapos 3.125. I think yung unit nito per meter to siya, tapos nilagyan mo ng 0.360 meters. So makakancel yung meters niya. Tapos minus yung 2 pi dito is kasi paulit-ulit yan siya. 'Di ba? Yung position na yan ay paulit-ulit man. So, I think ito yung pinakauna. 2 pi. Yung time is 0.150 seconds. So, 25 times, 25 per second. 25 per second. Tapos, 0.150 seconds. Wala na akong space. Cancel. So, 0.7 times 2 pi times 3.125 times 0.360 minus 25 times 0.150. And the answer is negative 0.0495. Negative 0.0495. Unit would be meters. Kasi yung unit ng 0.07 mo is meters. So, negative. Meaning, nasa baba siya. Diba yung y mo? Kung gumaganon yung wave, nandito siya. Kung ito yung pinakagitna, nandito siya banda sa baba. Okay, at this x and time. At this position and time. Okay. So, yun lang muna. 0.0495. Tingnan muna natin. 7 cosine 19.6. Tama ba? Tama yun? Mali man. $1.50 parang mali man yung function ko. Kasi pinasok niya yung 2 pi. Mapapansin nyo, wala na yung 2 pi dito. So, ipasok natin yung 2 pi dyan. Anyway, hindi naman ito lalabas sa quiz. So, ipapasok ko yung 2 pi, that is dito banda 0.07 meters cosine, tapos ipapasok ko yung 2 pi
times 3.125, yung lalabas dyan is 19.6. Ayun. 19.6 per meter or meter to the negative 1x. Tapos yung 25, 2 pi times 25, yun na yung isa, which is 157. 150/70. Okay? Tapos, yung letter C is 4.95 cm. Dito sa answer natin, naka-meter to siya. So, kung isa, dalawa, so that would be a 4.95 centimeter. Kaya lang, bakit nag-negative? Cosine 2 pi. Walang negative. Bakit nag-negative ako dito? .125 times 0.360, that is 1.125 times 2 pi minus 3.125 times 0.360 minus 25 times 0.150 times 2 pi. So, negative 16.4 cosine answer. Actually, negative yung lumalabas dito. Ay, kasi kay plus. So, nagkamali ako ng kasi plus yung equation. Kasi yung x is negative. Papunta raw siya sa to the left. Saan yun? .360 tapos minus 0.07. So, yun. So, negative kasi siya. Negative kasi to siya dito. Negative x. So, yun. 4.95 centimeters. Double check natin. Negative siya. Dahil dito na asan na yun? Pabaliktad. So, pabaliktad siya. Pag pabaliktad siya, nininegate lang natin yung x. I think, medyo nakakalimutan ko kasi. Okay? Bumaliktad lang siya. Kasi yung usual na problem natin, yung wave natin is papunta sa right. So, kung papunta siya sa left, magninegate lang yung ito dito banda. Magni-negative lang siya dito. Yun na yun. Dito banda. Ininegate lang natin to, yung lalabas ito. May positive na to. Kasi positive nang lalabas dito. Okay? 0.049497. Okay, thank you guys for listening.